Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumaini po ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagkapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan, at iginagalang ng buong bayan. Inuutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napalinhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pag walang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus na Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam.
Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at ang patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Sumaini po ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalagang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo. Malapit na noon ang piyesta ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kaniyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit, gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao, gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Kaya nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus, nalalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday po. Sa mga may wedding anniversary, araw na ito, congratulations.
Tayo ho ay, di lang naman tayong mga Pilipino, mahilig ho tayong mag-generalize. Generalization. Anong ibig kong sabihin? Pag ang isang babae, iniloko ng lalaki, boyfriend man, asawa man, sasabihin, lahat ng mga lalaki ay mga manloloko. Lahat ng mga lalaki ay paasa. Pag ang babae naman ay madaldal, sabi lahat ng mga babae ay madaldal. Then sa palengke, pag mayroon diyang mataas magbenta, o kaya naman ay dadayas timbangan, sabihin, lahat ng taga-palengke, lahat ng mga yan ay madadaya. Ngayon, pulisan, ay ipit sa kontrobersya. Sabihin lang, wala na akong mga tiwala sa mga pulis. Nilalahat na. Para bang pagkasalanan ng isa'y kasalanan ng lahat. Pag sa pamilya ay may nagdodroga, ang pamilyang iyan, yan ay mga adik. Nilalahat na. Nabalitaan lamang sa isang lugar na ganito, may kabarilan, kaya ay may sumabog, sasabihin, sa lugar na yan, sadya namang napakagulo. Yan ang mga tayo, mga war freak. Mahiligo tayong mag-generalize. Bakit ko ito sinabi? Sapagkat sa unang pagbasa, narinig ho natin yung mga apostol na Jesus, sila ho'y iniharap sa Sanhedrin. At ano po yung Sanhedrin? Ito ho yung tinatawag na pinakamataas na hukuman ng mga Israelita, ng mga Hudyo. At ngayon, itong mga pinuno ng Sanhedrin, Supreme Court, kung tawagin, halos lahat ay ang mga alagad ay kanilang sinisiil kontra lahat sa mga sinasabi ng mga apostol. Kung iisipin natin lahat, ay ayaw sa mga apostol, ayaw sa pangaral nila. Pero hindi ho lahat sapagkat may isa hong Gamaliel, isa hong dalubhasa ng batas na ano ang sabi niya sa kanyang mga kasama, sa kanyang mga kababayan, teka muna. Pag-isipan ninyong mabuti ang inyong sinasabi at pag-isipan ninyong mabuti ang inyong gagawin. Akala nga natin lahat ng mga miyembro ng Sanhedrin ay kaaway ng mga apostol. Akala nga natin lahat ng Sanhedrin ay kontra kay Jesus. At sana ho, wag ho nating lalahatin. Hindi porket kontra sa atin ay kaaway na natin. Sapagkat mayroon naman hong mga Gamaliel na magsasabi dito, aring kakampi natin sa ating prinsipyo, sa ating mga ideals na pag-isipan din nating mabuti. Kaya wag mo natin lalahatin. Saka lang, diyan ng medium. Malaki ang katawan at mataba, sasabihin mo, matakaw na kaagad. Lalahatin. Sabihin lamang na isang school ay akaunti ang pumasa sa exam nila, sabihin niya, ay hindi magaling. School na yun, no? Huwag ho nating lalahatin. Sapagkat meron hong mga Gamaliel na magpapaalala sa atin na may mga tao na mga mabuti, tama ang kaisipan, tama ang sinasabi. Sa atin hong ebanghelyo, narinig ho natin ang kwento ng multiplication of the loaves and the fish. Kung titingnan ho natin,
napakarami hong napakain. Sabi din ni 5,000. Ay, napakarami noon sa kakaunting tinapay. 5 tinapay at 2 isda. Sa 5,000 ho ay hindi pa ho na binilang ang mga kababaihan, ang mga bata. Pwedeng sabihin natin, parang tayo si Felipe, parang tayo si Andres, pag tayo tinanong ni Jesus, saan kayo kukuha ng pagkain? At sasabihin natin, ay sa daming iyan, ay hindi natin kakayanang pakainin lahat ng mga iyan. At tayo pa man din, ayaw natin, pag kayo naman din yung naghanda, ayaw ninyo nang mapapahiya. Ano ang prinsipyo nga natin? Lumabis na, wag lamang magkulang. Kaya pag may mga okasyon, ay binibilang ang mga pupunta. Yung iba ay inaabisuhan ng maaga. At yung iba naman kahit inaabisuhan ay napunta. Alam nga namang hindi mo pakainin. Ayaw na mapapahiya. 5,000. Hindi pa kasama yung iba ay gawin nating 8,000. Para lamang dito sa tinapay na ito, 5 tinapay at 2 isda. Ay kung practicality pag-uusapan natin, doon lamang sa 5,000. Ilang baboy ng kailangan katayin yan? 6, 7. Pakakulang pa. Pero nakita natin yung wala. At dito, yung bata pa ang nagbigay. Kung iisipin natin, yung bata ay insignificant, hindi kasama sa bilang. Kung titingnan natin, yung bata pa, sa bata pa kinuha yung isda at saka yung tinapa. Pagpapaalala ho sa atin na yung mga hindi natin inaasahan, siya pa, yung tutulong, yung inaasahan natin na natutulong, naman natin maaasahan. Porket bata, walang may bibigay. Little things count. And remember, miracles do happen when there is giving and sharing. Hindi mo na ho kailangan maging mayaman para ikaw ay magbigay. At hindi mo naman kailangan na ikaw ay mahirap. Sabi mo wala kang maibibigay. Sapagkat ang punot dulo, ang himala ay nangyayari kapag merong willingness magbigay. At kung iisipin natin, tayo, ang ating bansa ay mayaman sa natural resources, mayaman ho tayo. At kung magtataka ka, tayo ay parang pyramid. Ano isabihin ng pyramid structure? Sa taas, kakaunti. Kakaunti ang mayayaman. Pero pababa ng pababa ay napakarami ng mga mahihirap. Tayo nga magtataka, agriculture country tayo. Kinakapos tayo ng bigas. Kinakapos tayo sa pagkain. Kapagtaka din naman, yung isipin natin, sapat ho ang lahat. Kung mayroon lamang na sharing. Kung mayroon lamang na pagbibigay, ay hindi ho. Anong nangyayari? Tayo ho ay naging ganid. Tayo ho ay naging sakim. Ang gusto ho natin ay akin, atin, amin. Kaya yung iba, walang-wala. Kaya sa bahaging ito ng ating Ebanghelyo, may magandang paalaala. Sa banal na Eucharistia, pagpapaalala din sa atin ng blessing. Sa banal na Eucharistia, ito pagpapaalala din sa atin ng himala. Ang Diyos ay naghihimala sa atin kung tayo ay marunong pagbigay. Kung tayo ay marunong dumamay. Sapagkat bata na kailangan natin walang maibibigay, siya pa ang isa sa naging dahilan para mapakain ang napakaraming tao. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, pinakikita sa atin ng ating Panginoon bibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangailangan. Hiningin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may pagkakaloob niya sa atin. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw.
Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad na pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ng ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbabahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasalo natin sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw ang iyong anak na nabubuhay at nag-ahari, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghain ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang kung hindi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mo mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan, kaya't
sa pamagitan ng ngayong Espiritu, kayong pong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati rin iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harapan para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Precious ka naming Santo Papa at ni Gilbert, naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian, alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, hawan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawa mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos ni Poong San Jose. Kaysa ng mga apostol, San Jose, Maria at lahat ng mga banal na namuhay di sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sumasalangit ka sa ang kalandan mo ang sa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa
Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito ngayon mga aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagalan po kami ng kapayapa at pagkakaisa-ayos yung kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumayo Ang rin. bigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, sinagalis sa mga sanang sanlibutan, palat po tayong lahat ng mga inanayan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan, upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay na nagbibigay galak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain po kayong lahat, ingatan, gabayan, subaybayan ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak na Espiritu Santo.
Amen. Ang misa po'y naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia, magsiyawit sa Panginoon.